Dito sa crypto market, may mga galawang hindi po pwedeng baliwalain. At itong huling galawan ni XRP ang isa sa pinakamalaking shake-up ngayong fourth quarter. Sa loob po ng 30 araw, halos $1.3 billion na halaga ng XRP ang nawala mula sa mga exchange reserves. At itong pattern na ito ay hindi po ordinaryong liquidity shift lamang. Para itong biglang bulong ng market na may malalim na nangyayari na pagbabago sa side ng supply. At ngayong mas lumilinaw na po ang data mula sa on-chain trackers, marami po ang nagtatanong kung ano ba talaga ang nagtutulak dito. Ito ba ay simpleng withdrawals o malinaw na sinyales ng strategic accumulation? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Ngayon ay ano nga ba ang ibig sabihin ng biglaang bagsak ng exchange reserves? Ayan, isa pong mabilis na pagbaba ng exchange held XRP reserves mula $7 billion noong November 10 patungong $5.7 billion noong December 10 ang nagbukas po ng malaking usapan sa community. Para itong biglang paghinga ng market na nagpapahiwatig na maraming holders ang nagtatanggal ng tokens mula sa mga exchanges papunta sa private custody. Kapag humihina po ang supply na available para sa trading, nagiging mas agresibo po ang galaw ng presyo kahit na simpleng demand spike lamang. Ang ganito pong galaw ay madalas na precursor or umpisa ng malaking pagbabago sa market structure. Kaya hindi po nakapagtataka kung bakit ang mga traders at analysts ngayon ay mas alerto kaysa sa dati. Ngayon ay bakit po ba nagpapakita ng accumulation ang pattern na ito? Yan, sa mga susunod na araw, matapos mapansin po ang pagbaba, maraming on-chain trackers ang naglabas ng pare-parehong datos na nagpapakitang tumataas ang withdrawals mula sa mga major exchanges. Ang ganito pong pattern ay hindi gawain ng casual traders. Ito po ay mas kahawig ng kilos ng mga whales at saka long-term accumulators. Kapag inilipat ang assets of exchanges, nawawala po ang immediate sell pressure at lumiliit ang risk ng malalaking sell-off sa spot markets. Sa simpleng salita, nagpapakita po sa XRP ng narrative ng paghahanda. Parang unti-unti pong nililinis ng market ang supply bago pumasok ang mas malaking demand. Ngayon ay paano naman po pumapasok ang institutional demand sa larawan? Lumalaki na ang institutional footprint sa crypto markets at lalo po itong kapansin-pansin sa kaso ni XRP. Marami pong funds at saka structured investment vehicles ang kumukuha ng liquidity direkta mula sa mga exchanges bago po ilipat sa secure custody tulad ng offline vaults. Sa puntong ito, malinaw na hindi po panic outflow ang nangyari, kundi controlled extraction ng supply. Ang ganitong kilos ay kalimitang sinyales na ang mga institutions ay nagpuposition ng maaga bago ang susunod na macro move. Kapag tinanggal po nila ang tokens mula sa circulation, mas nababawasan ang liquidity na pwedeng gamitin sa spot selling. Ngayon ay paano naman po nagbabago ang market structure kapag lumiliit ang supply? Kapag bumababa po ang exchange balances, nagiging mas malikot ang presyo kahit sa maliliit na buy orders. Dahil dito, lumilikha po sa XRP ng environment kung saan kahit moderate demand ay may kakayahang magtulak ng aggressive price swings. Ngunit dapat ding tandaan natin na may kaakibat na panganib ito. Dahil po sa nipis ng supply, kung may malaki at biglang selling pressure, maaari pong magkaroon ng mabilis na pagbaba. Kaya mas nagiging sensitive ang liquidity structure.
para itong market na nakabalanse sa manipis na linya kung saan bawat galaw ng demand at supply ay may kaakibat na mas malakas na epekto. Ngayon ay ano naman po ang epekto nito para sa atin bilang mga XRP holders? Sa loob ng community, naging malaking usapan po ang $1.3 billion monthly decline. Para po itong wake-up call na may nagbabago, hindi lamang po sa presyo, kundi sa buong dynamics ng liquidity. Kapag tuloy-tuloy po ang pagbaba ng exchange supply, tumataas po ang posibilidad na si XRP ay mag-react ng mas mabilis sa bagong demand. Ngunit kung sakaling may biglang selling wave, mas matindi rin ang posibleng retracement. Kaya ngayon mas nagiging mahalaga po ang pag-monitor sa volume shift, whale activity at saka institutional flows. Ito ang mga clue kung ang susunod na galaw ay bullish expansion o corrective pullback. Ngayon ay ano naman po ang binabantayan ng mga analyst para sa susunod na mga linggo? Yan, marami pong mga analyst ngayon, kabilang ang mga kilala sa X tulad ni XRP Crypto Wolf ang nakatutok po sa tatlong primary signals. Yan po ay ang exchange balances, large wallet movements at ang institutional inflows. Ang tatlong ito ang siyang nagbibigay ng pinakamalinaw na larawan kung gaano po lalalim ang accumulation phase at kung gaano po kataas ang magiging demand pressure sa susunod na rally. Kapag nag-align po ang tatlong indicator, madalas itong nagiging simula ng talagang price expansion. Sa ngayon, pinapakita po ng data na malakas ang pag-ipon at mas mahina ang sell-side pressure. At para po sa maraming mga traders, hindi ito nangyayari ng walang dahilan. Ngayon ay ano naman po ang mas malaking kahulugan ng biglaang supply shock na ito? Kapag pinagsama-sama ang lahat ng datos, malinaw na hindi ito random movement lamang. Ito po ay parang sinyales na ang liquidity ni XRP ay pumapasok sa bagong yugto. Ang pagbaba ng $1.3 billion reserves sa loob po ng isang buwan ay hindi biro. Hindi rin gawa ng retail. Ito ay structural realignment na may implikasyon sa long-term price behavior. Para itong tahimik pero malakas na bulong ng market na nagsasabing may paparating na mas malaking pagbabago. Kaya hindi po nakapagtataka kung bakit ang buong community ngayon ay nakatutok sa bawat bagong data point. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Kung titingnan po natin ang kabuuan, nagpapakita sa XRP ng kakaibang signature move. Mabilis na pagbaba ng reserves, consistent withdrawals, whale activity, at saka lumalaking institutional participation. Ang apat na elementong ito, kapag nagsama-sama, ay madalas nauuwi sa agresibong price repricing. Kaya para po sa maraming mga holders, ang tanong ay hindi na kung may paparating na malakas na galaw, kundi kung kailan ito babagsak sa charts. Sa ngayon, malinaw na masikip po ang supply at mas mabilis ang posibleng reaksyon sa demand. At kung magtutuloy-tuloy ito, marami po ang naniniwala na nasa early phase tayo ng panibagong setup na XRP para sa paparating na taong 2026. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.